benefit po ng mga hindi po nakakaalam, what is a kidney stone o yung tinatawag na bato sa bato? Yan. Alam ko lang, Miss Annie, bato sa buhangin. Kanta yun, Attorney Dot. Sige. Kidney stone po is actually mga crystals po yan na nagdidikit-dikit sa ating daanan ng ihi. No? So kapag po medyo lumaki po yan, ayan po yung magbabara sa daanan ng ating ihi at makukos ng problema sa atin. No? So more often than not, kapag lumaki na po ng mga around mga 3 mm to 4 mm, dyan na po magkukos ng problem sa atin yan. So gaano po kadalas yan? Siguro po sa isang lalaki, meron pong sa 10 lalaki, meron pong isang posibilidad na magkakaroon ng stone sa kanyang lifetime. Sa babae po, medyo sa bawat 35 na babae, meron pong isa doon na magkakaroon po ng bato in her lifetime. So gaano po kadalas dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas po mga 2.3 yung sa population na pag-aaral na ginawa. No, gaano po kadalas o gaano po frequent yung ating stone sa daanan ng ihi. No? So iba po yung daanan sa ihi or sa kidney stone, iba po yung stone doon sa ating gallbladder. No? So iba po yung problemang binibigay nila. Pero sa amin po, sa isang urologist na katulad ko, ang tinitreat po namin o ang ginagamot namin ay ang mga stone na nandun sa kidney, sa ureter, sa pantog at saka sa daanan ng ihi. Carry pala nila lahat. Ayan, ni Attorney Dot. Oo, so yung stone daw, nandun siya sa daanan ng ihi. Huwag po kayong mako-confuse. Iba yung stone sa gallbladder. So yung mga urologist, ito pong mga stone sa daanan ng ihi, yan ang kanilang ginagamot. Ayan. Sige, Miss Annie, ikaw naman. Opo, alam mo, interested ako sa crystal yung binanggit ni Doc na crystal Pero yung crystal na yon, hindi pala maganda yung crystal na yon. Yung mga crystals na nagpo-form, nagdidikit-dikit at kalaunan, nagiging dahilan nito para magkaroon ng problema yung daanan ng ating ihi. Yan, okay. It's just like a salt. So, okay. Ayan po kasi yan, it's just like a crystals na magdidikit-dikit. Kapag magdikit-dikit po yung crystal, dyan po yung magiging stone. Yan po ang magiging kidney stone. No? Pag pinabayaan na po ng pinabayaan yan, maliit lang yan, pag nagdikit-dikit na po yan, lalaki ng lalaki, pwede po lumaki ng isang kasing laki ng bola ng isang golf. No? Golf ball. Pwede maging kasing bato sa daanan ng ihi. Grabe! Kung kasing laki ng ball sa ano po? Sa ano ngayon? Ball ng ano, Attorney Dot? Golf. Nako, malaki yun, Attorney. Di ba? Oo, malaki yun. Alam mo, Attorney Dot, Doc Dodge, pag mayroon akong naririnig na may sakit sila sa ganyan, sinasabi nila na sobrang sakit. Ayan. Sobrang nananakit talaga, Attorney Dot. Parang yung iba parang unbearable. Ayan. Unbearable. Okay. Doc, parang po yan sa liver. Mas masakit pa yan sa labor pains. Ha? Pero ang problema nga lang po diyan, no? Habang lumiliit yung bato, mas lalo po sumasakit, no? Sabi nga po, yung mga nakakapuwing, yung mga maliit na bagay, no? Yung pong magkakos ng pain, no? Severe pain sa daanan ng ihi o sa atin is usually po yung maliliit na bato, no? If the stone is about 4 mm, 5 mm, yan po yung mga masasakit, lalo na kapag speculated. Ibig sabihin po ng speculated, marami po siyang tusok-tusok, no? Yan po yung dadaan sa ating daanan ng ihi, gagasgasin yung daanan ng ihi natin at magkukos ng severe pain. No? Sometimes hindi niyo po matitiis kahit na po sabihin mo malakas yung tolerance mo sa pain, pero kapag nagkaroon po kayo ng bato sa ating daanan ng ihi, especially tinatawag natin ureter, magkukos po ng severe pain yan and sometimes hindi nyo talaga matotolerate yung pain. You really have to go to the emergency room. Attorney, tayo mga mother tayo, nagdaan tayo doon sa pag-labor natin, no? Nung ipinapanganak natin yung anak natin. Yung description ni Doc Dodge, mas matindi pa doon. So, ibig sabihin, Attorney, it's unbearable. Ayan. Attorney Dot, ibalik ko sa inyo si Doc Dodge. Thank you po. Yes, Miss Annie. So I would like to ask Dr. Dodge. Dr. Dodge, this is quite scary, no? How would you know if you have a kidney stone? Para po sa mga nanonood po at nakikinig po sa atin, ano po ang sign or symptom na meron na ikaw kidney stone? Thank you po, Doc.
Sometimes kung ang bato nyo po is it's not obstructing or hindi po bumabara, no, sometimes you don't feel anything, no? Malalaman mo na lang yan kapag nasisira na po yung kidney nyo. So sometimes kapag napapansin nyo nakakaroon ng ibang kulay yung ihi nyo, nakakaroon ng pamumula o kaya nagkukulay tsaa, no? Sometimes hindi nyo napapansin yan kasi wala naman kayong nararamdaman. Mararamdaman nyo na lang po yan kapag kasira na po yung kidney nyo. You need to undergo dialysis. No? Pero sometimes kapag yung first time na magkakaroon o mag-develop ng stone, sometimes yan po yung nagkakos ng severe pain. Kapag nag-cause po ng severe pain yan, you have no choice but you have to go to the emergency room. You have to go to the emergency room to control the pain. No? Usually po, ano pong ginagawa dyan? Usually kinokontrol lang ho natin yung pain. Sometimes kapag first time nyo nag-cause or first time nyo nagka-develop ng stone na relatively maliit lang, let's say 4 mm lang o 5 mm lang, usually 90% po yan lalabas yung bato kahit wala tayong gagawin. Control lang yung pain, painumin kayo maraming tubig, and then we will wait for that stone to pass out. Now, if you can't control the pain, and the pain is so severe, this is the time we intervene. Diyan ho nyo kailangan ng isang urologist. It's either, ang gagawin po ng urologist is isa-shockwave po kayo kung kailangan, o tinatawag nilang laser, pero ang tawag po namin doon is ESWL, or pwede hong sungkitin yung bato at ile-laser namin o tudurugin namin. No? So yan, kapag hindi lumabas yung bato nyo sa loob ng 2 linggo hanggang 1 buwan, dyan ho mag-i-intervene ng isang urologist kasi masisira na po yung kidney nyo. Nakakatakot naman itong sinasabi ni Doc, pero sinasabi niya yung totoo. Imagine, Attorney Doc, mauuwi sa pagdadialysis kapag sira na yung kidney nyo. Doc, ayaw natin maranasan yan. Okay. Bago dumating yon, Attorney, di ba? Mafe-feel mo yung pain. Saka alam mo, sa Pilipino, di ba? Kailangan ma-feel mo na nila yung sakit bago sila makipagkita sa doktor. So, ganito. Paano po, alimbawa, wala pa, hindi mo ma-feel yung signs na kahit maliit pa lang yung stone. Halimbawa, ano yung pwede niyong gawin, Doc? Usually po, sometimes yung mga nakikita namin are just incidental findings, no? So, dapat po kasi ang ginagawa natin is at least nagpapa-annual check-up tayo, no? Napapa-check up yung o napapa-check up yung kidney nyo or pa-ultrasound ho kayo. Sometimes yung mga ibang pasyente, kawawa nga po kasi alam natin na medyo hirap ang buhay, pero makikita na lang natin na sira na po yung kidney nila. Hindi po nila alam na nagkaroon pala sila ng napakalaking bato na they don't feel anything. Yan po ang ayaw natin mangyari, no? Pero nangyayari po yan sa ating mga pasyente, especially sa mga rural areas, no? Dito po sa atin sa Manila, most probably hindi po ganong frequent yan, pero yung mga sa rural areas, sa probinsya kasi tinitiis po nila yung sakit. Sometimes nakikita po natin na medyo malala na po yung kanilang problema, na hindi na natin sila masasalba. Ang tanging magagawa lang natin sa kanila is madadialysis sila. No? So, nape-prevent naman po yan. No? Especially kapag nagkaroon ho kayo ng bato before, meron ho kayong chance na magkakaroon kayo ng bato around 50% sa loob na 5 taon. So, umuulit po yan. No? Hindi ibig sabihin na po natanggal na po yung bato nyo, or na-shockwave na po kayo, kaya nasungkit na yan, or na-basket na po yan, or na-laser na, ibig sabihin hindi na po kayo magkakabato ulit. Hindi. Ibig sabihin magiging problema niya na po yan habang buhay. So, ang ina-advise po namin, no, actually, 2 lang ang sinasabi ko sa aking mga pasyente para mag-prevent po ng stone. Uminom po ng maraming tubig, at least mga 10 to 12 glasses a day, at saka umiiwas po sa maalat na pagkain. Kasi kung i-enumerate ko po lahat ng pagkain na hindi nyo dapat kainin, baka hindi na po kayo mag-enjoy sa buhay nyo. Kasi ang sasabihin ko po sa inyo, iwasan nyo po yung meat, masyadong maraming meat. Kasi yung meat po, nagkakos po ng pagtaas ng uric acid. Huwag po kayong kakain ng mga mani, huwag kayong magkakain ng mga cashew nuts, huwag kayong magkakain ng mga everything that can cause obesity. Kasi ang obesity, one of the risk factors for the development of stone, no? So kailangan lagi nakokontrol yung diabetes, no? Kasi diabetes is also a predisposing factor for you to develop stone, no? So pagka sinabi ko lahat sa inyo yan, baka hindi niyo na-enjoy yung buhay niyo. Pero kapag nagkabato kayo, nandiyan naman po ang urologist. Pero as much as possible po, ang sinasabi namin sa inyo, sometimes hindi po natin may iwasan na mag-develop uli ng bato. Pero ito pong sinasabi ko, more or less may iwasan o mapiprevent ng konti yung pag-develop nyo ng stone.
pag-inom ng maraming tubig, at least 10 to 12 glasses a day, at least umiwas po sa maalat na pagkain. Sige, attorney. Napaka-importante niyan. Oo. Kasi ito, di ba, we want to inform, we want to educate our viewers. So, That's correct. number 1, huwag kumain ng salty. Number 2, kailangan marami kang iniinom na tubig. Number 3, huwag kakain ng mga kagaya ng mga cashew nuts. Huwag kang kakain ng mga pagkain na nagkukos ng Maalat. obesity. Miss Annie, that was the first one, yung salty. So, naku, ibig sabihin, Miss Annie, yung mga masasarap na pagkain, iwasan Tama yung natin. sinabi ni Doc. Lalo na ngayon. Opo. Tsaka lalo uminom na ng ngayon. maraming tubig, di ba, Attorney Doc? Oh. Yes, Uminom ng yes. maraming tubig, Okay. yan sinasabi ni Doc. O yan, Attorney? Oo. Yes, Miss Annie, tanungin ko lang si Doc. Ang nakokontrol yan. Kapag po, Opo, Doc. marami po kasi sa mga pasyente natin na medyo matataas yung kanilang uric acid, no? So ang uric acid po is one of the component of development of kidney stone, no? So kapag kung napabayaan yan, magde-develop kayo ng crystal sa kidney nyo. Ang crystal na yon ay ang tinatawag nating uric acid stone, no? Pag nagdikit-dikit yung crystal na yon, magiging uric acid stone po yan, no? So as much as possible, lahat po ng mga pagkain nagpapataas ng uric acid, pinapaiwas po namin yan sa mga pasyenteng matataas yung uric acid nila. No, ano po yun? No, tulad na sinabi ko po kanina, yung mga laman loob, no? Yung pong ginagawang popis, yung ginagawang goto, no? Yung pong mga atay, yung mga innards, no? So, lahat po yan ay matataas sa uric acid, yung hipon, yung crabs. Lahat po na masasarap, no? So, ngayon, kung gusto niyo pong mag-develop kayo ng stone, nandiyan naman po yung isang urologist. Very Miss honest Annie, naman si alam Doc mo, Dodge. I was struck with the statement of Dr. Dodge. He said na lahat ng masasarap. You know, my mom, if you ask her, Dr. Dodge, just for your information, my mom is 101. She's turning 102. And every time people ask her what is her secret, she would say, ang secret ko, hindi ako kumakain ng masarap. That's her main answer. Lagi Yun ang po sagot yan ang naman. sagot niya. So Yun din ang sagot ni Doc oo, Dodge. I agree with Dr. Dodge. Oo, kaya I agree with him eh. Kasi kitang-kita ko sa mami ko, hindi ko makain ng masarap. So that's the secret. Ayan, okay. Nakakatuwa naman si Attorney Dot yung dinidivulge mo yung very good. Ay, Doc Dodge, ano po yun? Ang gusto naman po natin lahat magkaroon ng masarap na buhay, no? So, anyway, kung magkaroon po ng problema ganyan, meron naman ng doktor na tutulong sa inyo. Pero habang bata tayo, kasi pagka nagkaedad na tayo at nagkaroon kayo ng mas malaking problema, usually, hindi lang po yung sarili mong binibigyan mo ng problema, kundi yung mga tao nagmamahal sa'yo. That's correct, that's correct. Attorney Dot, with your permission, puntahan naman natin itong aking isusunod na tanong. Kanina mayroon na, initially may nabanggit siya kung ano yung dapat na gawin kapag may ganun. He made mention about shockwave. Doc, pwede niyo bang bigyan ng dagdag na paliwanag? Halimbawa, meron ka ng kidney stone. Ano yung treatment? At shockwave at pwede bang mauwi doon sa tinatawag nilang surgery? Sige, Doc Dodge, go ahead please. As I've said before, it depends on the size of the stone. It depends on the location of the stone, and it depends on the present condition of the patient. No, kung nangyari po meron niyang infection, so kailangan you have to treat the infection first. Okay. Ngayon, kung ang bato niyo po is relatively small, pwede, as I've said before, pwede po nating hintayin lumabas. No? Kung ang stone niyo po okay, naglabas na po kayo ng bato before, nasilaki po ng munggo seed, no? yung munggo, baka sakaling pagka may bato ka uling ganon, may lalabas mo uli yun. No? So about 4 to 5 millimeter, lumalabas po yan kahit wala tayong gagawin. All you have to do is just to drink a lot of water at saka may gamot na binibigay to control the pain. Okay? Ngayon, kung sakasakali pong ang bato nyo ay medyo relatively big, no? So mga 1 centimeter or 1.5 centimeter, yan po sinashockwave namin yan o tinatawag nating ESWL or extracorporeal shockwave lithotripsy. No, so wala pong operasyon yan. All you have to do is lie down, we locate the stone, and then we blast the stone into small pieces. So we will turn the gravel into sand. No, parang magiging buhangin po yung bato nyo. So ilalabas nyo na lang po yan sa ihi. Tapos
sasabihin namin sa inyo, nasasalain yung ihi nyo para makita natin yung crystals o yung stone fragments na ilalabas nyo. Ngayon, kung sakasakali pong ang bato nyo is relatively malaki na, no, yan po ang inooperahan. No, let's say 1.5 cm or more, or 2 cm, 3 cm, or even more. No, yan po ang inooperahan. Pero as I've said before, nagbabago na po yung technology ngayon. Kung dati-dati hinihiwa po kayo, ngayon hindi na natin kailangan kayong hiwaan ng malaki. No, binubutasan lang po yung parte na kung nasaan yung kidney nyo, tapos binubuksan natin na maliit yung kidney, dinudurog yung bato, tapos in-extract po natin yung kidneys na maliit na butas. No? Ang tawag po natin doon is PCNL, or percutaneous nephrolithotripsy. No? So, yan po, that's the way we treat stones nowadays. Ngayon, kapag napabayaan nyo na napabayaan yan, dyan na po tayo mag-o-open at tatanggalin. Hindi po natin lang tatanggalin yung bato, kundi tatanggalin na lang po natin yung buong kidney nyo kung hindi na yan nagfa-function. Kasi magkukos po ng problema sa inyo yan, paulit-ulit na infeksyon. No, kaya nyo naman mabuhay na iisa lang ang kidney. Pero as much as possible, dadalawa lang ho yan. So kailangan ho natin yung dalawang kidney na yan. So as much as possible, hindi ho namin tinatanggal ang kidney kung hindi kinakailangan. Kasi marami po sa atin, no, marami tayong mga pasyente na nangangailangan po ng kidney, yung mga for transplant. No? Ayaw ho nating mangyari sa inyo yon, kaya kailangan ho iingatan ho natin yung dalawang kidney natin. No? Iiwasan po yung mga pagkain na pwedeng mag-cause ng stone. Iiwasan po natin yung magpapa-dehydrate. No? Kung nagkakaroon po tayo ng sweating, or especially pag nasa gym tayo or nasa sauna tayo, kala nyo healthy yon, kailangan ho nagre-replenish po kayo ng tubig. So pinapalitan niyo ho yung tubig na nawawala sa inyo. Kasi pag hindi niyo po napalitan yan, it is a good source or good situation for you to develop a stone. No? Ayaw ho nating mangyari sa inyo yan. Kaya ayaw ho namin kumita ang isang urologist sa inyo. Kaya ho kailangan iingatan niyo po ang sarili niyo para hindi kayo mag-form ng stone uli. Kung nag-form na kayo ng stone before, meron po malaking chance na pwede kayong mag-form ng stone uli. Ako. Attorney Dot. Very frank si Doc Dodge. Attorney Dot. Yeah. Yes, Miss Annie. Kaprank ka niya. Yan. Ang husay. Oo. Miss Annie, wala na tayong time. Ang dami nating natutunan. So, Doc Limhoco, ulitin lang natin avoid food that causes stones. And then avoid being dehydrated. And then replenish water. Kapag kayo po ay nawalan ng tubig sa katawan, nag-sweat kayo, replenish. Dr. Dodge Limhoco, we would like to thank you for your time with us this afternoon. We learned a lot from you and we hope to have you back. Thank you so much po, Dr. Dodge Limhoco, President of the Philippine Urological Association, or PUA, and also the head of the Institute of Urology at the St. Luke's Medical Center in Quezon City. Maraming salamat po, Doc.